Katipinahayag niya, hari siya ng mga apa. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino at inihayag sa mga kaloobang katulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang mapagpalang araw po, kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kahapon, narinig natin si Jesus na malungkot at tila sinusumbatan ang mga tao sa mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Malungkot si Jesus, nanunumbat si Jesus dahil sa kabila ng kanyang ginawa sa kanila, sa kabila ng mga milagrong ginawa niya at ipinakita sa kanila, hindi sila nagbago, hindi sila nakinig, hindi sila nanampalataya kay Jesus. Tonong parang malamig si Jesus sa mga taong hindi naniniwala, hindi nananampalataya sa Kanya. Samantala, ngayon naman, tila nagbago ang tono ni Jesus sapagkat nagsalita siya ng may init. Kung kahapon, medyo malamig siya, no? Cold. Cold siya sa mga tao na ayaw maniwala, ayaw sumampalataya sa Kanya. Ngayon naman, may init ang kanyang tinig na nagpupuri sa Diyos. Pinasasalamatan niya ang mga sumusunod at naniniwala sa Kanya. Kung kahapon, nanunumbat si Jesus sa mga hindi marunong sumunod at marunong makinig, ngayon naman, mahinahon niyang pinatutungkulan ang mga sumusunod at marunong makinig sa Kanya. Ang panalangin ni Jesus ay panalangin ng pagpapasalamat sa Ama sapagkat inihayag niya sa Kanyang mga alagad at sa mga katulad ng mga bata ang karunungan ng Diyos at hindi hinayag sa mga marurunong at matatalino. Mayroong dalawang klase ng tao na pinapatungkulan si Jesus sa kanyang panalangin. Una ay yung mga marurunong at matatalino. Sila yung mga eskriba. Sila yung mga pariseyo, mga dalubhasa sa batas ng Diyos. Sila yung mga maraming alam tungkol sa Diyos.
Sila yung maraming alam tungkol sa batas ng Diyos. Pero ang nakakalungkot, kahit marami silang alam tungkol sa Diyos, hindi sila naniniwala sa katotohanan tungkol sa Diyos na kay Jesus. Hindi sila naniniwala sa mga salita at sinasabi ni Jesus kasi hindi nila tanggap si Jesus na Diyos. Kung sino pa ang nakapag-aral, sila pang mahirap papaniwalain. 'Di ba? Sa bagay, ano nga ba ang matuturo mo sa isang taong alam na ang lahat? Hello? 'Di ba ganon? No? Kapag alam na ng tao ang lahat, may matuturo ka pa ba dyan? Wala na. Kaya hindi na marunong makinig ang mga yan eh. 'Di ba? O, tingnan nyo, sa bahay, sino mga hindi natuturuan? Hello? Yung mga nagdudunong-dunungan. Tama ba? 'Di ba? O, hindi mo na maturuan. Kasi feeling alam na ang lahat. Ano pa bang tatanggapin ng isang taong sagana na sa karunungan at kaalaman? Kaya nga, yung mga taong hirap maniwala, malamang alam na nila ang lahat. Yung mga taong ayaw manampalataya, baka kaya na nila ang lahat. Hindi ba? Yung mga ayaw magsimba, naku, magagaling na yung mga yan. Tignan mo, pag nagkasakit, biglang lalapit sa Diyos. Hihiling ng kagalingan. Ba't ba ganon? Ano? No? Nung malakas sila, hindi nagsisimba. Hindi kailangan ang Diyos. Pero nung mahina na sila, andyan, siksik ng siksik sa Diyos. Iba talaga, ano po? Pero iba rin kumilos ang Diyos. Magaling din. Kasi yung mga magagaling na yan, alam ng Diyos, sa huli, lalapit din sa Kanya. Lalapit din sa Kanya. Samantala, ang ikalawang klase ng mga taong pinatutungkulan ni Jesus ay yung mga tulad ng mga bata. Pag sinabi nating bata, sila yung mga taong nakadepende sa magulang. Nakadepende sa mga nakakatanda. Sila yung mga taong nangangailangan ng gabay. Sila yung mga taong nangangailangan ng aral. At sila yung may mga tiwala at kumpiyansa sa nakakatanda. Kaya nga, kapag ang bata, di ba? Kapag ang bata marunong na, kapag ang bata hindi na nakikinig sa magulang, ano sinasabi natin? No? Parang matanda na. Di ba? Parang matanda na. Kaya na niya. Oh, yan, yung mga bata dyan, ha? Oh, yung mga ayaw nang makinig sa magulang, no? Yung mga feeling alam na nila ang lahat. Mga matatanda na yan. Feeling matanda na yan. Pero ang pinapatungkulan ni Jesus, ang isang bata na nangangailangan ng pangaral, na nangangailangan ng aral, sila yung bukas matuto at may kapasidad na makinig sa Diyos. Ito ang mensahe ng ating ebanghelyo. Na tingnan sa ating mga sarili kung alin tayo sa dalawang klase ng taong pinapatungkulan ni Jesus. Tayo ba yung matatalino at marurunong o tayong yung mga tulad ng mga bata? Kaya maganda tignan ang ating mga sarili. Tingnan ang ating sarili tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Tayo ba'y marunong o tayo yung tulad ng sa bata? Kaya kung minsan, hirap tayong sumunod at intindihin ng Diyos dahil baka siguro alam na natin ang lahat. Marunong na tayo sa lahat. Yan ang ugali ng matitigas ang ulo. Nagmamarunong. O bakit hindi? Kasi kahit sa dasal natin, kahit sa kahilingan natin, tayo lagi ang nasusunod. Hindi ba?
Ang dasal mo, makapasa sa board exam. Ang dasal mo, makatapos ng pag-aaral. Yun ang gusto mo. Pero, yun ba ang gusto ng Diyos? Kapag hindi nabigay, galit ka sa Diyos. Pero ang totoo, kasalanan mo rin eh. Hindi ka naman nag-aral. Gusto mo lang turuan ang Diyos. Utusan ang Diyos. Gusto mo kagalingan, pero ikaw din na may kasalanan. Ang gusto mo lang, pakinggan ka ng Diyos. Pero hindi mo iniintindi, ano ba ang galaw ng Diyos? Binuking ko yung aking sarili noong isang linggo, no? Hindi nitong linggo, nung isang linggo nung nasa Portigo tayo, no? Sabi ko, nung binigyan kami ng pagkakataon ng kardinal na humiling, isulat ang gusto namin na parokya. Sabi ko, hindi ko sinulat ang Nuestra Señora de la Soledad. Hindi ko sinulat. Bukod sa hindi ko siya naisip, no? At kung naisip ko rin siya, baka hindi ko talaga din isusulat. No? Kahit kaibigan ko yung nandito, no? Kahit nandito si Father Douglas, no? Hindi ko naisulat. Sinaamin ko yon. May sinulat akong 3 simbahan. Magaganda, maaayos, at komportable kung masasabi ko. Pero, hindi binigay. Hindi nagkataon. Hindi pinagkaloob. At doon ko nakita ang karunungan ng Diyos. Doon ko nakita at naintindihan, matalino ang Diyos. Siguro kung doon ako nilagay, iisi-isi na lang ako sa buhay. Siguro kung doon ako nalagay, no, ang dali na lang ng aking pagkapari. Ang dali na lang ng aking buhay. Kung doon ako nilagay, baka hindi na ko na magamit ang aking pagkapari. Kaya nung binigay ang soledad sa akin, una mahirap, pero doon ko unti-unting naintindihan ang dahilan ng Diyos, ang galaw ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Nandito ako, pagod, pero masaya. Andito ako, mahirap, pero may ligaya. No? At doon ako lalong nasusubok. At doon ko lalong nakikita ang galaw ng Diyos sa aking pagkapare. Siguro kung nilagay ako doon sa mga gusto ko, hindi na ako magdadasal kasi ang gaang ng buhay doon. 'Di ba? O gaya ng mga hindi na nagsisimba, ang gaang ng buhay. Ba't ka pahihiling sa Diyos? Nung nandito ako sa soledad, nako, walang araw na hindi ako talaga nagmakaawa sa Diyos. Pero ang galing-galing ng Diyos. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na ina ng Der Carmen. Carmelo. Sa isang bundok, may nanirahang isang ermitanyo, isang hermit na nagtayo ng isang kapilya na pinangalanan sa mahal na ina. Kinalaunan, yung kapilya na yon naging isang congregation, yung Carmelite order. At ayon sa tradisyon, isang ermitanyo na nagngangalang Simon Stock ang pinagpakitaan ng mahal na birhen at binigay sa kanya ang isang eskapularyo. At ang sabi, ang sino mang magsusuot ng eskapularyong iyon, ng kapirasong telang iyon, ay maliligtas at hindi mapasa-apoy. Maliligtas at hindi mapasa-apoy. Para sa isang matalino at nakapag-aral, mahirap unawain yun. Sasabihin nila, anong kinalaman ng kapirasong tela sa kaligtasan? Pero sa isang mananampalataya, ang paniniwala niya ay hindi nasa tela, kundi nasa salita ng mahal na ina. Sa isang nananampalataya, wala sa tela ang kanyang paniniwala, kundi nasa salita
ng mahal na ina. Alam nyo, nung nagdinilay ako kagabi sa mga salitang ito, doon ko nakilala ang inang Soledad. Hindi ko siya kilala noon. Hindi ko kilala ang Nuestra Señora de la Soledad. No? Pero nung nalagay ako dito, totoong-totoo siya. Totoong-totoo. Lahat ng dinasal ko, lahat ng hinihingi ko, lahat ng iniiyak ko, unti-unti niyang dinidinig. Pinakikinggan niya at buhay na buhay siya. Alam niyo, minsan lang ako talagang nagdasal ng totoo. No? Of course, no, nagdadasal na nagpapasalamat tayo sa Diyos. No? Nagdadasal, pero yung manikluhod ka talaga, yung talagang mag-alala ka, yung talagang lahat ibuhos mo, dito ko ginawa yon. At dito ko naranasan iyon. Kaya nga, mas gusto kong ipakilala ang Inang Soledad, hindi dahil parokya ko ito, kundi dahil totoo siya sa akin. At pag totoo sa iyo, madali mong ipakilala sa lahat. Mga kapatid, ang relasyon natin sa Diyos hindi nakadepende sa kung gaano karami ang ating nalalaman at karunungan tungkol sa Diyos, kundi ang relasyon sa Diyos nakadepende kung gaano tayo magpapakababa at magtitiwala sa Diyos. Amen.